Ako si Alma de la Cruz. At ang taon kung kailan nabiyak ang mundo ko sa dalawa, kung ipapatukoy mo sa akin ang eksaktong sandali kung kailan nagpasya ang pamilya ko na isa lang akong palamuti sa sarili kong kwento, hindi ito isang unti-unting napagtanto, kundi isang sticky note na nakadikit sa ref. Makikitulog ka muna sa kaibigan mo. Babalik kami pagkalipas ng 1 linggo. Love you. Walang pirma. Walang paliwanag. Tanging ang eleganteng sulat kamay ng nanay ko na parang isinulat nang walang pakialam. Umalis sila papuntang Palawan noong umaga mismo ng kaarawan ko. Nag-upload ang ate kong si Jasmine ng litrato kasama ang kanyang pink na maleta at isang masayang caption tungkol sa family time. Habang sinundan naman ito ng bunsong kapatid kong si Lilia ng mga emoji ng puno ng niyog. Naghintay ako sa beranda. Nakapatong ang backpack sa aking mga tuhod. Kumbinsido na simula pa lang ito ng lahat at may darating para sa akin. Walang dumating. Kumislap-kislap ang mga ilaw sa poste at tinahulan ako ng isang aso na para bang hindi ako kabilang sa sarili kong tahanan. Nag-init ako ng natirang adobo na hindi ko naman gusto at kinain ito sa kusina. Nagkukunwaring ang ugong ng microwave ay isang kausap. Sa ikalawang araw, pilit kong sinasabi sa sarili ko na nagkamali lang sila. Pagsapit ng ika-4 na araw, isang kaisipan ang nagsimulang bumulong. Isang bagay na gusto kong itaboy. Baka hindi ito aksidente. Ang pagiging gitnang anak ay laging nangangahulugang pagiging tahimik na tulay sa pagitan ng bida at ng finale. Si Jasmine ay kolektor ng mga parangal at varsity letters. Si Lilia naman may mga dance recital, braces, at mga party na may mga cupcake na terno-terno ang kulay. Ako, ang meron lang ay pagiging responsable, na para sa mga matatanda ay nangangahulugang hindi napapansin. Ngunit ang makalimutan ng sadya ay nagpakilala ng isang bagong uri ng katahimikan. 6 na araw ang lumipas. Lumabas ako ng library na may dalang tore ng mga hiniram na libro na parang baluti. Ang init ay sobrang tindi na kahit ang anino ko ay malabo. Doon, isang makintab na itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Ang mga bintana nito'y bumaba na parang eksena sa buhay ng ibang tao. Alma. Isang boses na halos hindi ko na makilala ang tumawag. Si Tito Ricky. Ang mayamang tiyuhin na tumigil sa pagdalo sa mga okasyon ng pamilya bago pa man ako matutong mag-multiply ng double digits. Laging sinasabi ni Mama na mayabang siya. Na ngayon ko lang naintindihan ay code pala niya para sa marunong siyang magtakda ng hangganan. Tiningnan niya ang aking backpack, ang buhok kong dikit-dikit sa pawis, at ang pilit ng ngiti na ginagamit kong panangga. Bakit ka nag-iisa rito? Nasaan ang mga magulang mo? Nasa Palawan po, sabi ko. Ang salita ay parang walang katuturan, na para bang sinabi kong lumipad sila sa ibang planeta. At ikaw ay nandito. Pabulong niyang sabi. Naiintindihan ko. Ano man ang sumunod ay parang komentong hindi ko dapat marinig. At pagkatapos ay sinabi niya, sakay na! Hindi ka maglalakad mag-isa ngayong gabi. Lahat ng lecture tungkol sa kaligtasan at sa mga estranghero ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ngunit ang kumakalam kong tiyan, matapos ang 3 gabi ng instant noodles at 1 gabi ng tuyong skyflakes, ay may sariling mas malakas na lohika. Ang gutom ay panganib din. Ang loob ng kotse ay amoy katad at isang bagay na matapang at bago. Hindi citrus o pabango, kundi amoy ng perang hindi pa naluluma. Nagmaneho siya papunta sa isang kainan na may mga lumang upuan at mga pie na nakakulong sa ilalim ng mga salaming simboryo. Nang dumating ang tapsilog at milkshake, tinitigan ko ito na para bang maglalaho kung kukurap ako. Hinayaan niya muna akong kumain. Pagkatapos ay nagtanong tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan, sa kung ano ang mahalaga sa akin. History po, sabi ko, lalo na. Yung mga parte na laging maling naaalala ng lahat. Ang sagot na iyon ay nagpangiti sa kanya, na para bang may natuklasan siyang isang maliit na sikreto tungkol sa akin. Nang makarating kami sa aming kalye, hindi na siya nag-abala pang pumarada, nanatili lang siyang naka-idle
at sinabihang mag-impake ako ng gamit. Kumurap ako. Po? Hindi ka mananatili mag-isa sa isang madilim na bahay habang ang mga magulang mo ay namimili ng sunscreen. Mag-impake ka, Alma. May mga pagkakataon na nagbubukas ang mundo na parang may mga nakatagong bisagra. Ganoon ang pakiramdam nang pumasok ako sa bahay niya, parang ibang planeta. Ang guest bed ay mukhang napakalambot para hawakan. Maingat akong umupo sa gilid nito, takot na malukot man lang ang kumot. Sumandal siya sa hamba ng pinto at tinaasan ako ng kilay. Plano mo bang matulog ng nakaupo habang buhay? Pabulong kong sinabi na ayaw kong madumihan ang kanyang mga sapin. Nalalabhan yan. Sabi niya na may ngiti na may bahid ng init. Hindi pangungutya. Ang mga bagay ay ginawa para gamitin. Hindi para katakutan. Dumating ang umaga na may orange juice na nakasalin sa totoong baso. Sa bahay. Ang mga baso namin ay mga souvenir mula sa mga piyesta na amoy plastic pa rin. Hinawakan ko ang baso niya na parang mababasag sa maling pagtingin. Juice lang yan, hindi legal na kasunduan, biro niya. Nang tanungin ng guro kung sino ang dadalo sa aking parent-teacher conference noong linggong iyon, hindi siya nag-atubili bago sumagot. Ako, ang kalmadong bigat ng dalawang salitang iyon ay nagpaluwag sa isang bagay sa loob ko na matagal nang naninikip. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa kabutihang loob. Nang bilhan niya ako ng maong at sweater, itinago ko ang mga tag. Kumbinsidong baka bawiin niya. Nang bigyan niya ako ng baon, inipon ko ito at kumain ng biskwit. Dahil ang paggastos ay parang panghihimasok. 12 araw ang lumipas bago niya ako natagpuan sa kusina ng hating gabi. Nakayuko sa isang kahon ng sereal. Bakit? Sabi niya mula sa pintuan. Nag-e-ensayo ka bang maging raccoon? Sinabi kong ayaw kong kumuha ng sobra. Binuksan niya ang ref, nagsandok ng pasta sa isang bowl, ininit ito, at itinulak sa akin kung ano ang nasa loob ng bahay na to para sa lahat ng nakatira dito. Tumango ako, lumulunok laban sa hapdi sa aking lalamunan, desididong hindi hahayaang pumatak ang mga luha sa pasta. Patuloy kong inaasahan na yayanig ang pintuan sa pagdating ng aking mga magulang para hilingin nilang bumalik ako na parang isang bagay na hiniram ng matagal. Ngunit patuloy na lumipas ang mga araw, tapos mga linggo. Walang katok, walang tawag. Pinuno ni Jasmine ang kanyang feed ng mga litrato sa beach na may caption tungkol sa walang hanggang pagsasamahan ng magkakapatid. At si Lilia ay nag-post na may mga kabibe sa kanyang pisngi. Ang pangalan ko ay hindi kailanman lumitaw sa ilalim ng alinman sa mga iyon. Sinamahan ako ni Tito Ricky sa school conference kung saan sinabi ng counselor, habang nakaupo sa isang metal na silya, ang mga salitang tulad ng tahimik, may potensyal, at hindi gaanong nakikilahok. Hindi siya nakipagtalo, nag-notes lang siya, at pagkatapos ay bumili ng isang desk para may lugar akong mag-aral na hindi sa sahig. Nag-ayos siya ng appointment sa mata na hindi ko alam na kailangan ko, at pagkatapos noon, sumunod ang dentista, doktor. Hindi niya kailanman sinabi na may utang ako sa kanya. Tinawag lang niya itong maintenance, na para bang ako ay isang taong karapat-dapat panatilihing maayos. Sa edad na 13, sinusubok ko pa rin ang mga limitasyon. Isang Sabado, umuwi ako ng gabi kasama ang isang kaibigan. Nakalimutang mag-text dahil hindi ko alam kung ano ang maituturing na curfew. Nang dahan-dahan akong pumasok bandang hating gabi, naghihintay ng pagsabog, inabutan niya ako ng sandwich. Buti naman at buhay ka, sabi niya. Sa susunod, mag-text ka. Kung hindi, iisipin kong nahulog ka sa kanal at bibili na ako ng pala. Ang pantay na tono ay mas nakakagulat kaysa sa galit. Ito ay parang pag-aalaga, ngunit may istruktura. Hindi lahat ay tungkol sa mga patakaran at schedule. Minsan, isinasama niya ako sa kanyang opisina. Sinasabihan akong pagmasdan kung paano magsalita ang mga tao sa isa't isa. Kalahati ng tagumpay ay nasa tono at pakikipagkamay. Bulong niya minsan habang kinakamayan ang isang kliyente. Ang natitira ay ang pagpapakita kapag ang lahat ay gumagawa ng dahilan
Basta niya lang itong sinabi. Pero tumatak ito sa akin. Isang uri ng mapa. Noong unang Pasko sa ilalim ng kanyang bubong, inaasahan ko ang isang simpleng card at isang magalang na ngiti. Sa halip, inabutan niya ako ng isang leather-bound journal na may mga inisyal ko na nakatatak sa ginto. Isulat mo kung ano ang napapansin mo, sabi niya. Kahit yung mga kalokohan, lalo na yung mga yon. Hinaplos ko ang texture ng takip, kalahating takot na baka mangagat ito. Salamat po. Ang tanging nasabi ko. Bagaman ang mga salita ay lumabas ng alanganin. Hindi ako sanay na magmay-ari ng isang bagay na permanente. Kinagabihan, nag-buzz ang telepono ko na may litrato. Ang mga magulang ko, si Jasmine at si Lilia, na may magkakatulad na pajama sa tabi ng isang perpektong puno, ang caption ay, "Mga tradisyon ng pamilya De La Cruz." Walang tag, walang mensahe, ni wala man lang miss ka na namin. Tinitigan ko ito hanggang sa maging malabong kulay at ilaw na lang ang larawan. Tumingin ako sa journal na nakapatong sa aking kandungan at binuklat ito sa unang blangkong pahina. Isinulat ko, ang mga bagay dito ay ginawa para gamitin, hindi para katakutan. Pagkatapos, kung ano ang nasa loob ng bahay na to, para sa lahat ng nakatira dito. Sa huli, idinagdag ko, nandito ako sa bahay na ito. Ang mga salita ay parang masyadong mapanindigan. Na parang hiniram ko ang tapang ng iba. Gayunpaman, nang isara ko ang takip at muling hinaplos ang aking mga inisyal, isang bagay ang bahagyang gumalaw sa loob ko. Hindi pamilyar, ngunit mainit. Hindi pa ito kaligtasan. Ngunit marahil, ang guhit nito na nakalapis, hindi ko pa alam noon na ang upuan sa kainan at ang maliit na librong ito ang magiging mga bisagra na babago sa lahat. Makalipas ang maraming taon, sa isang lugar na amoy katad at batas, ang mga pahinang ito ang magiging gulugod ko habang ang iba ay nagkakandara pa. Sa ngayon, 13 anyos pa lang ako, nakabaluktot sa mga sapin na bumubulong ng kalinisan sa halip na kapaguran. Nagsisimulang matutunan ang isang imposibleng katotohanan. Hindi ako disposable, hindi ako nakalimutan, naligaw lang ng pwesto. At sa wakas, may nakahanap sa akin at inilagay ako sa tamang lugar. Pagsapit ko ng 14, dalawang conclusion ang nabuo ni Tito Ricky tungkol sa akin. Una, ang postura ko ay napakapangit. Pangalawa, sa ilalim ng kuba kong iyon, may dala akong pangako. Tinatapik niya ang balikat ko sa tuwing yumuyuko ako. Tumayo ka ng tuwid, Alma. Hindi ka bantas. Mas maniniwala sa iyo ang mga tao kapag mukha kang naniniwala na sa sarili mo. Noong una, parang linya lang ito mula sa isang poster. Pero kalaunan, nagsimula kong mahuli ang sarili ko sa kalagitnaan ng pagyuko, umaayos ng tayo. Nagkukunwaring may kumpiyansa hanggang sa magsimula itong maging totoo. Napansin ng mga guro, nagsimula akong magsalita, magtaas ng kamay, at sumali pa sa debate club matapos niya akong suhulan ng pizza. Sa una kong kompetisyon, nanginginig ang boses ko na parang sirang speaker, pero nanalo pa rin ako. Nangangatwirang mas magandang alaga ang mga pusa. Nang i-anunsyo ito ng hurado, nakita ko si Tito Ricky sa likuran. Nakangiti ng tahimik na parabang sinasabing, "Sabi ko sa'yo, sa bahay." Hindi lang siya tagapag-alaga. Siya ay isang koleksyon ng mga aral na nagkukunwaring pang-araw-araw na buhay. Hindi siya nangaral tungkol sa pagsisikap o pasasalamat. Isinabuhay niya ang mga ito. Nang humingi ako ng bagong telepono, sinabi niya, "Maganda yan, magkano na ang naipon mo?" Kumurap ako. "Wala po. Kung ganoon, mas mapapahalagahan mo ito ng doble kapag pinaghirapan mo." Kaya nakuha ko ang una kong trabaho bilang tagalagay ng groceries sa bag. Ang una kong sweldo ay 1,731.16 at iwinagayway ko ito na parang tropeyo. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, dinala niya ako sa bangko. 2 panuntunan. Sabi niya,
Ipunin ang kalahati, gastusin ang kalahati. Sa ganoong paraan, masisiyahan ka ngayon nang hindi ninanakawan ang bukas. Umirap ako noon, ngunit kalaunan, napagtanto kong ang isang pangungusap na iyon ang naging gulugod ng lahat ng binuo ko. Ang mga pista opisyal ay dati kong kinatatakutan. Ang mga hapunan tuwing Pasko ay parang mga produksyon sa teatro na hindi naman ako nag-audition. Sa bahay ni Tito Ricky, ang Pasko ay may mas tahimik na ritmo, ngunit mas totoo at puno. Ang kanyang mga regalo ay hindi magarbo, pinili lang ng may pag-iingat, isang lumang kopya ng To Kill a Mockingbird, isang fountain pen na mabigat sa kamay, isang scarf na aniyay bagay sa aking debate face. Samantala, nagbuzz ang telepono ko na may mga larawan mula sa pamilya ko. Ang aking mga magulang, si Jasmine at si Lilia, na nagpo-pose sa tabi ng mga puno ng niyog at mga lamesang mukhang inayos para sa mga magasin. Walang sumulat ng, "Sana nandito ka." Masakit pa rin, pero hindi na nito ako inuubos tulad ng dati. Sa halip, ipinaalala nito sa akin na natututunan ko kung ano ang maaaring maging itsura ng pamilya kapag hindi ito puro palabas. Isang Pasko, inabutan niya ako ng isang maliit na kahon. Sa loob, isang silver na keychain na may nakaukit na De La Cruz, Salcedo. Isang work in progress, sabi niya. Tumingin ako ng may pagtataka. "Work in progress po?" Ngumiti siya. "Dahil yan tayong dalawa. Natututo kang magtayo. Ako naman, natututo akong huwag gawin ito ng mag-isa." Walang salitang lumabas sa bibig ko, kaya niyakap ko na lang siya. Alanganin iyon, tulad ng dalawang taong sinusubukang alalahanin ang isang lumang wika, ngunit hindi siya ang unang bumitaw. Noong gabing iyon, isinulat ko sa aking journal. Hindi mo kailangan ng dugong magkadugtong para magbahagi ng isang tahanan. Pagsapit ng 16, sinimulan niya akong isama sa kanyang opisina tuwing summer. Takot na takot ako. Napapaligiran ng mga plansadong suit, makikinang na mesa, at mga taong naglalakad na para bang iba ang takbo ng gravity para sa kanila. Sa mga pagpapakilala, lumapit siya at bumulong. "Relax ka lang." Isang paa rin lang ang isinusuot nila sa pantalon nila sa isang pagkakataon. Yung iba nga, natutumba pa. Natawa ako at nawala ang takot. Iyon ang naging biruan namin sa tuwing nararamdaman kong maliit ako. Isang paa, sa isang pagkakataon. Bata, tinuruan niya ako ng mga bagay na hindi itinuturo sa paaralan. Paano makinig bago sumagot? Paano makita kung ano ang ibig sabihin ng mga tao sa halip na kung ano ang sinasabi nila? Paano makipagkamay na parang seryoso ka? Kalahati ng mundo ay nagpapanggap lang, sabi niya minsan. Ang kalahati naman ay humihingi ng tawad sa kanilang pag-iral. Matuto kang huwag gawin ang alinman sa dalawa. Iyon ang unang pagkakataon na naniwala akong kaya kong bumuo ng higit pa sa simpleng pag-iral. Sa edad na 17, ang pagkakaiba sa kung saan ako nanggaling at kung nasaan ako ngayon ay parang sapat na talas para makasugat. Napuno ang feed ni Jasmine ng mga post tungkol sa pagtanggap sa kolehiyo, tinitag ang lahat maliban sa akin. Si Lilia ay nag-post sa tabi ng kanyang bagong kotse. May caption na, "Salamat Mama at Papa." Tinitigan ko ang larawang iyon habang si Tito Ricky ay nagtitimpla ng tsaa at bumulong. Hindi man lang sila nangangamusta. Ni isang text, ni isang happy birthday. Hindi siya tumingin mula sa kanyang tasa. Hanggang kailan mo balak maghintay na maalala ka nila? Ang tanong na iyon ay bumasag sa katahimikan na parang kulog sa isang saradong silid. Hindi ako sumagot at hindi rin niya inaasahan. Noong gabing iyon, tumigil ako sa paghihintay na lumingon ang pamilya ko. Sa halip, sinimulan ko ang mahabang gawain ng pag-alala sa aking sarili. Noong senior year, inabutan ako ni Tito Ricky ng isang maliit na kahon bago ang prom. Sa loob ay may isang manipis na silver na bracelet
na may maliit na nakaukit na A. Huwag mong habulin ang pag-apruba, Alma, sabi niya. Habulin mo ang kapayapaan. Ang pag-apruba ay hiniram lang. Ang kapayapaan ay isang bagay na itinatago mo. Hindi ko pa alam noon. Ngunit ang linyang iyon ay isang palatandaan para sa lahat ng susunod. Ang sakit ng puso, ang pagtataksil, ang pagharap, nasusukat sa lahat ng kanyang mga aral. Ngunit sa sandaling iyon, ngumiti lang ako, ikinabit ang pulseras, at sinabi sa kanya na parang fortune cookie siya. Tumawa siya, kung gayon. Siguraduhin mong bubuksan mo ito bago maging lipas. Noong gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw at isang DJ na mas mahal ang lakas ng tunog kaysa sa ritmo, tumawa ako nang hindi tinitingnan kung may nakapansin. Walang note na nakadikit sa ref na nagsasabing babalik pagkalipas ng isang linggo. Ako lang, si Alma de la Cruz, hindi pa tapos ngunit totoo, sa wakas ay natututunan kung ano ang pakiramdam na makita. Ang pag-aaral sa kolehiyo ay hindi kailanman naging bahagi ng script na isinulat para sa akin ng mga magulang ko. Si Jasmine ang henyo na may mga scholarship. Si Lilia ang ginintuang anak na may mga tropeyo at korona. At ako, ang inaasahang maging realistiko, ang code ng pamilya para sa huwag kang masyadong mangarap. Kung hindi dahil kay Tito Ricky, maaaring nanatili ako sa loob ng limitasyong iyon. Hindi niya basta na lang iniabot ang tuition. Pinaglaban niya sa akin ang bawat piraso. Naupo kami ng maraming oras sa mesa sa kusina, napapaligiran ng mga spreadsheet, mga gabay sa pautang, at mga form para sa financial aid hanggang sa lumabo na ang mga numero. Scholarships muna, iginiit niya. Grants ang pangalawa. Ang tulong ko ang pupuno sa mga kulang, hindi sa pundasyon. Kaya't nangaso ako. May scholarship para sa mga kaliweteng estudyante. Gumugol ako ng 2 linggo sa pagtuturo sa sarili kong magsulat gamit ang kaliwang kamay. Mayroon para sa mga inapo ng mga tagapag-alaga ng pukyutan. Gumawa ako ng sanaysay tungkol sa sagradong balanse sa pagitan ng mga pukyutan at tao, kahit na ang tanging engkwentro ko ay ang pagtakbo palayo sa isa noong grade 3. Dahan-dahan, tinahi ko ang isang kinabukasan. Nang dumating ang sobre mula sa Western Summit University, sinuri ito ni Tito Ricky na parang isang kasunduang personal niyang isinara. "Congratulations!" sabi niya. Matatag, ngunit may pagmamalaki ang kanyang boses. Nagniningning ang kanyang mga mata nang sabihin niya iyon. "Ngayon, patunayan mong tama sila. Ang araw ng paglipat ay magulo. Mga magulang na nagbubuhat ng mga kahon, mga lobong lumulutang, lahat ay umiiyak sa mga pintuan. Ang sa akin ay hindi dumating. Walang mensahe, ni isang good luck." Binuhat ni Tito Ricky ang lahat pataas ng 3 palapag sa init ng Agosto. Dumidikit ang kanyang damit sa kanyang likod. Ngunit tumanggi siyang ipabuhat sa akin ang mga mabibigat. "Ito na ang taunang ehersisyo ko," biro niya. "Huwag mong sabihin sa trainer ko na pinagpawisan talaga ako." Nang maayos na ang kwarto, tumayo ako roon. Tinitingnan ang mga hindi magkatugmang sapin. Ang lamparang galing sa ukay-ukay. Ang bahagyang amoy ng bleach at naramdaman ko ang isang kirot na bumaon sa aking kalooban. Siguro napansin niya dahil marahan niyang sinabi, "Huwag mo silang hanapin dito, Alma. Tumingin ka sa unahan. Doon ang direksyon mo." Tumangulang ako. Naninikip ang lalamunan. Bago umalis, binigyan niya ako ng isang maliit na sobre. Sa loob, isang sulat sa kanyang malinis na sulat kamay. "Kung magdududa ka man kung karapat-dapat ka, tingnan mo ang iyong refleksyon. Nakarating ka rito nang wala sila." Idinikit ko ito sa loob ng aking planner at nanatili ito roon sa loob ng 4 na taon. Ang mga unang buwan ay mahirap. Pakiramdam ko ay isang nanghihimasok ako sa bawat klase. Ang babaeng naka-second hand na sapatos na may dalang mga bag na amoy sabon sa halip na mga luxury brand. Ngunit tumatawag si Tito Ricky tuwing linggo nang walang palya, minsan para lang mang-asar. "Oh, Miss Dean's List, nabubuhay ka pa rin ba sa ramen at determinasyon?
Halos hindi na po. Sagot ko. Mabuti yan. Sagot niya. Ang hirap ang nagpapatalas sa'yo. Ang ritmong iyon ang nagpatatag sa akin. Ang kanyang boses ay isang uri ng gravity. Sa aking ikalawang taon, nakilala ko si Ethan Reyes, ang tipo ng taong kayang magpagaan ng pakiramdam sa isang silid. Nagkakilala kami habang nagvo-volunteer sa isang community garden. Siya ay talagang nagtatanim. Ako, nagkukunwaring alam kung paano gumamit ng pala. Inalok niyang turuan ako at umirap ako, pero hinayaan ko siya. Nagsimula kaming mag-date makalipas ang ilang buwan dahan-dahan, maingat, ngunit totoo. Hindi bayani si Ethan. Hindi niya sinubukang iligtas ako. Nirerespeto niya ako, at iyon ay mas mahalaga kaysa sa inaasahan ko. Sa panahon ng finals isang gabi, nagtanong siya, bakit mo chine-check ng 2 beses ang lahat? Kahit yung pinakamaliliit na bagay. Nag-atubili ako. Pagkatapos ay sinabi, kasi sa loob ng mahabang panahon, ako ang pagkakamaling, hindi itinuwid ng sinuman. Hindi siya nag-alok ng mga klise. Kinuha lang niya ang kamay ko at sinabing, kung gayon, siguraduhin nating walang sinuman ang makakalimot sa iyo muli. Iyon ang sandali na napagtanto kong tunay niya akong nakikita, hindi bilang ang nakalimutang gitnang anak, kundi bilang isang taong humugis ng sarili niyang liwanag. Sa junior year, isang multo mula sa nakaraan ang lumitaw. Si Sabrina, ang ex ni Ethan, ang tipo ng babaeng kayang gawing teatro ang pagsisisi. Nagsimula siyang magpakita muli sa mga pagtitipon sa campus. Puro ngiti at makinis na karisma, pinupuri ang aking mga damit habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng manonood. Noong una, sinabi ko sa sarili ko na guni-guni ko lang iyon. Ngunit isang gabi, nadulas siya na nakipagkita sa kanya si Ethan para sa kape upang tulungan siya sa isang business plan. Nang magtanong ako, sinabi ni Ethan ang totoo. Siya ang lumapit. Sabi niya kailangan niya ng payo. Sabi niya, hindi ko inakalang malaking bagay yon. Hindi dapat. Ngunit ang lumang kirot ng pagiging pinalitan at nakalimutan ay bumalik na parang isang reflex na hindi ko makontrol. Noong gabing iyon, umulit sa isip ko ang mga salita ni Tito Ricky. Kalahati ng mundo ay nagpapanggap lang. Ang kalahati naman ay humihingi ng tawad sa kanilang pag-iral. Huwag mong gawin ang alinman sa dalawa, kaya't hindi ko siya inakusahan at hindi ako nakiusap. Walang protesta. Walang pagtatanggol. Ang tahimik na pagtanggap na iyon ay nagsabi sa akin ng higit pa sa anumang talumpati. Pagsapit ng senior year, lahat ay tila umayo na, parang isang matagal nang naantalang pagsikat ng araw. Nakuha ko ang aking degree sa civil engineering, ang parehong larangan na minsang inilarawan ni Tito Ricky bilang ang sining ng paglikha ng mga bagay na nananatili. Umupo siya sa harap na hilera sa graduation, pumalakpak ng napakalakas na napahinto pa ang dekano para tumingala. Pagkatapos, inabutan niya ako ng isang simpleng silver na panulat. Gamitin mo ito para pirmahan ang mga kontratang ipagmamalaki mo, sabi niya. Ngumiti ako. Hindi po ang autograph ko. Tumawa siya. Balang araw. Magtayo muna. Magyabang mamaya. Habang ang iba ay nagdiriwang noong gabing iyon. Nanatili ako sa aking dorm. Binabasa muli ang journal na ibinigay niya sa akin noong ako ay 13. Puno na ngayon ang mga pahina, mga aral. Maliliit na tagumpay, isinulat na pasasalamat, isang linya, ang namumukod tangi na parang tibok ng puso. Kung ano ang nasa loob ng bahay na to, para sa mga taong nasa loob ng bahay na ito. Ang bahay na iyon ay hindi na isang istruktura. Ito na ang buhay ko. At sa unang pagkakataon, tunay kong naramdaman na nakatira ako sa loob nito. Pagkatapos ng graduation, sumali ako sa isang maliit na engineering firm. Hindi ito kaakit-akit, ngunit matatag ito. At akin ito. Nakahanap si Ethan ng trabaho sa parehong lungsod at sa unang pagkakataon, tuwing Biyernes, nagkikita kami ni Tito Ricky para sa hapunan. Itataas niya ang kanyang baso ng whiskey at aasarin ako. Tingnan mo nga naman, Miss Dela Cruz.
Umaakyat sa hagdan nang hindi natitisod. Tatawa ako at sasabihing, bigyan mo lang ng panahon. Baka matisod din ako. Ang hindi ko gustong makita ay ang mga pagbabago, ang pagod sa kanyang boses, ang paraan ng paghimas niya sa kanyang balikat matapos magbuhat ng mga grocery bag, ang bahagyang paghinto bago maalala ang isang pamilyar na lugar. Sinabi ko sa sarili ko na dala lang iyon ng pagtanda. Hindi ko alam na iyon na pala ang tahimik na simula ng lahat ng malapit ng masira dahil ang pinakamatatag na tao ay hindi bumabagsak sa isang dramatikong paraan. Sila ay unti-unting kumukupas muna. Tahimik, halos maganda, hanggang sa mapagtanto mong ikaw na ang nagbubuhat ng dati nilang hawak. Nagsimula ito ng banayad. Ang uri ng pagbabago na sinasabi mo sa sarili mong huwag suriin. Sinimulang kanselahin ni Tito Ricky ang aming mga hapunan tuwing Biyernes. Sinasabing mabigat ang trabaho ngayon, mga salitang hindi ko pa narinig mula sa kanya. Isang gabi, nang dumaan ako ng hindi tumatawag, natagpuan ko siyang tulog sa kanyang armchair ng 8:00. Isang infomercial ang bumubulong sa TV sa kawalan. Nang marahan kong hinawakan ang kanyang balikat, nagulat siya, pilit na ngumiti ng napakabilis. Mahabang araw, sabi niya, manipis ang boses. Napaidlip yata ako. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dumami ang mga senyales. Mga bote ng gamot na nakahanay sa counter. Ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang nagsasalin ng kape. Uulitin niya ang parehong kwento ng 2 beses sa isang gabi. Napansin ko. Napansin niyang napapansin ko. At sabay kaming pumasok sa isang tahimik na kasunduan ng pagtanggi. Nangangamusta pa rin siya sa akin. Kalmado, matatag, sa parehong paraan na ginagawa niya noong natututo pa lang akong bumuo ng buhay mula sa mga guho. Magaling ang ginagawa mo sa trabaho. Sabi niya, minsan matapos akong maglabas ng sama ng loob tungkol sa isang mahirap na kliyente. Tandaan mo lang, napapalitan ka ng trabaho sa loob ng 1 linggo. Ang mga tao, hindi. Kung pipiliin mo ang mga tama, ang linyang iyon ay mas tumagos kaysa sa anumang performance review. Hindi ko namalayan na iyon ang paraan niya ng paghahanda sa akin para sa isang mundo kung saan maaaring wala na siya roon para sabihin ito. Lumipas ang mga buwan. Umunlad ang aking karera. Naging matatag ang aking pundasyon. Nakahanap kami ni Ethan ng ritmong gumagana. Ang kanyang trabaho sa marketing, ang aking mga proyekto sa engineering, pareho kaming matatag. Ngunit sa tuwing iisnabi ni Ricky ang isang ubo o iwinawaksi ang aking pag-aalala, ang katatagang iyon ay unti-unting nabibitak hanggang sa dumating ang araw. Isang Martes. Tumunog ang telepono. Isang nanginginig na boses sa kabilang linya. Miss De La Cruz. Si Grace po ito mula sa opisina ni Mr. Salcedo. Bumagsak po siya sa isang meeting. Dinala po siya sa St. Luke's Hospital. Naging malabo ang biyahe, mga guhit lang ng pulang ilaw at ang pagtambol ng puso ko sa aking mga kamay. Nang sa wakas ay makarating ako sa kanyang silid, napakaliit niya laban sa lahat ng puti. Gayunpaman, nang makita niya ako, nakangiti pa rin siya ng tabingi. Huwag kang malungkot, paos niyang sabi. Sinabi ko sa kanila na gusto ko ng isang libreng gabi. 5-star kung hindi mo papansinin ang pagkain. Sinubukan kong tumawa. Ngunit nasusunog ang lalamunan ko. Tinako. Timo ko, bulong ko. Bahagya siyang nagkibit balikat. Naghintay siya hanggang sa tumahimik ang silid, tanging ang tahimik na pulso ng mga makina at ang mahinang yabag ng mga paa sa labas ng pinto. Alam mo, sabi niya, mas paos ang boses kaysa dati. Laging kong iniisip na ang tatay mo dapat ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na ito. Paano tumayo ng tuwid, mag-manage ng pera, makipagtalo ng hindi sumisigaw. Pero masaya akong ako ang gumawa. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, bulong ko. Nang paano? Na parang hindi ko matapos. Ngumiti siya ulit. Yung ngiting nagbibigay ng higit na aliw kaysa sa mga salita. Tapat! Sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Isang pambihirang kilos mula sa kanya.
Nalagpasan mo ang lahat ng inaasahan ng sinuman para sa iyo, Alma. Tandaan mo lang ang isang bagay. Ano po yon? Hindi ka ang sobrang piraso. Hinding-hindi ka naging ganoon. Lumabo ang paningin ko. At mabilis akong kumurap. Ayaw magpatalo sa mga luha. Kung babasain mo ang mga sapin na to, ikaw ang magbabayad ng dry cleaning. Tumawa ako at nabasag ang tunog sa kalagitnaan. Nanatili siya sa ospital ng ilang gabi. Pagkatapos ay umuwi. Mas mabagal na ngayon. Mas tahimik. Nagkukunwari pa ring walang nagbago. Hindi na namin muling pinag-usapan ang takot, ngunit pareho naming alam na may isang di nakikitang bagay na nagbago sa pagitan namin. Noong huling Pasko, binigyan niya ako ng isang kahon na nakabalot sa ginto. Sa loob, ang parehong leather journal na ibinigay niya sa akin noong ako ay 13 ngayon lang, hindi na ito blanko, puno na ang bawat pahina. Maiikling tala, payo, biro, mga sketch, kahit mga resibo ng restaurant na may mga sulat tulad ng pinakamasarap na burger ng 2014, hindi pa rin sulit sa calories. Ang huling pahina ang nagpahinto sa aking paghinga. Nanginginig ang kanyang sulat kamay, ngunit malinaw pa rin. Kung susubukan ka nilang burahin muli, tandaan mo ito, nakasulat ka na ng sarili mong kabanata. Tumingala ako. Naninikip ang lalamunan. Sinusulatan niyo po ito sa lahat ng mga taon na ito? Nagkibit balikat siya. Hindi pwedeng sayo lahat ng magagandang linya. Yumuko ako at niyakap siya. Hindi isang maingat na yakap. Isang totoong yakap. Tumawa siya, bumubulong. Dahan-dahan. Mababali mo ang tadyang ko. Ngunit hinigpitan ko pa ang yakap. Dahil may isang bahagi sa akin na alam na iyon na ang huling pagkakataon na maririnig ko ang tawang iyon sa iisang silid. Nang dumating ang tawag makalipas ang ilang buwan, hindi ko agad sinagot. Maaga pa. Tulog pa ang mundo. Nagbuzz muli ang telepono. Pagkatapos ay pangatlo. Sa kabilang dulo, basag ang boses ni Grace. Miss Dela Cruz, I'm so sorry. Pumanaw na po si Richard kaninang umaga habang natutulog. Naging tahimik ang mundo na parang may nagpatay ng volume ng buhay. Nanigas ako sa gilid ng aking kama. Hawak pa rin ang telepono. Nakatitig sa pader na para bang kayang ibalik ng matinding pagtuon ang ayos ng mundo. Dapat ay okay lang siya. Dapat ay patuloy siyang magbibiro tungkol sa pagtanda at kolesterol. Hindi basta na lang mawawala. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo. Mga tawag, dokumento, pag-aayos ng libing. Pinangalanan niya akong ehekutor. Siyempre, walang ibang makakaalam ng mga detalyeng mahalaga alin sa mga kurbata niya ang tinatawag niyang seryoso. Aling mga kanta ang nagpapangiwi sa kanya kung gaano niya kinasusuklaman ang mga liriyo at mas gusto ang mga simpleng puting rosas. Ang serbisyo ay maliit at elegante, tulad ng gusto niya. Isang halo ng mga matatandang kaibigan, ilang kasamahan, at ang mga pambihirang taong tunay na mahalaga. Tumayo ako malapit sa kanyang larawan, tumatango sa mga pakikiramay na parang muffled, na para bang nasa ilalim ako ng tubig. At pagkatapos, dumating sila. Ang aking mga magulang, si Jasmine, si Lilia, naglalakad papasok sa kapilya na parang isang red carpet event. Nagtago ang nanay ko sa likod ng malalaking itim na salamin na sapat na upang takpan ang kanyang mga mata at konsensya. Nakipagkamay ang tatay ko sa mga estranghero, nag-aalok ng mga solemne na salita tungkol sa kung gaano kalaking kawalan ito sa pamilya, sa kabila ng hindi pakikipag-usap kay Richard sa loob ng mahigit 15 taon. Nang sa wakas ay napansin nila ako, dumaan ang isang bagyo ng emosyon sa kanilang mga mukha. Pagkabigla, pagkakasala, at pagkalkula, lahat magkakahalo. Alma. Bulalas ng nanay ko. Hinawakan ang kamay ko. Hindi namin alam na ganun pala kayo kalapit ni Richard. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Hindi po kasi kayo nagtanong. Tumikim ang tatay ko. Gamit ang kanyang ensayadong tono. Yung ginagamit niya para sa mga talumpati sa simbahan at mga deal sa negosyo.
Ang tiyuhin mo ay isang pambihirang tao mapagbigay, matagumpay, laging bahagi ng pamilya. Halos matawa ako sa huling salita. Pamilya. Sumingit ang boses ni Jasmine, asukal sa ibabaw ng bakal. So, alam mo ba kung kailan ang pagbasa ng huling habilin? I mean, komportable naman si Tito Richard. Nagbuntong hininga si Lilia. Inaayos ang kanyang mga perlas na hikaw. Sana lang, gusto niyang panatilihin nating buo ang legacy ng pamilya. Yung bahay, mga kotse, lahat ng yan. Sa isang segundo, inisip ko kung nananaginip ba ako o nakulong sa isang malupit na dula. Hindi pa man siya naililibing. At paikot-ikot na sila sa mana na parang mga buwitre na nakaamoy ng sariwang pagkain. Hindi ko na sila sinagot. Tumalikod lang ako at naglakad palayo. Sa loob ng isang linggo, nagsimula ang baha. Mga text, voicemail, social media request. Ang boses ng nanay ko ay puno ng huwad na init. Anak! Dapat talaga tayong mag-usap ulit. Pamilya lang ang meron tayo. Tapos, isang mensahe mula kay Jasmine ang dumating sa aking DMs. Dapat nating pag-usapan ang mga bagay tungkol sa ari-arian sa lalong madaling panahon, sulat niya. Habang si Lilia ay nagpadala ng isang emoji na sinusubukang gawing sunod sa moda ang pagluluksa. Hindi nagtagal, tumawag ang abogado ni Tito Ricky, si Attorney Felipe. Ang pagbasa ng huling habilin ay naka-schedule sa Lunes ng umaga, sabi niya. Maaaring maging eventful ito. Napaka-espesipiko ng tiyuhin mo sa kung ano ang gusto niya. Bahagya akong ngumiti. Ang mga daliri ko'y dumadampi sa gilid ng aking luma ng journal. Kung susubukan kanilang burahin muli, malalaman nila kung ano ang mangyayari kapag napagkamalan nilang kahinaan ang katahimikan. At tutuparin ko ang pangako ko sa sarili ko at sa lalaking nagturo sa akin kung paano tumayo ng tuwid. Ang opisina ng abogado ay amoy katad, lumang pera, at ang bahagyang kasiyahan ng hustisya. Mabibigat na kortina, madilim na kasangkapang yari sa kahoy, mga silyang pumipilit sa iyo na umupo ng tuwid. Ang hangin ay may katahimikang kung saan bawat hininga ay parang testimonya. Si Attorney Felipe ay nakaupo sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang aking pamilya ay nakahanay sa kabilang panig. Ang aking mga magulang, si Jasmine at si Lilia, nakabalot sa mamahaling pagluluksa. Pinupunasan ng nanay ko ang mga dinakikitang luha gamit ang mga designer na tissue. Pinagkrus ng tatay ko ang kanyang mga kamay na parang isang pastor na handa na para sa mga donasyon. Ang telepono ni Jasmine ay patuloy na umiilaw sa ilalim ng mesa at si Lilia ay yumuko para bumulong. Sa tingin mo, sa atin niya iniwan ang bahay? Naupo ako sa tapat nila. Ang journal ay nakapatong sa aking kandungan. Matatag ang puso, isang simpleng itim na damit, walang mamahaling alahas, walang baluti. Hindi ko kailangan, tumikhim si Attorney Felipe. Narito tayo upang suriin ang huling habilin at testamento ni Ricardo Salcedo. Ang kanyang tono ay tumpak, sinadya. Nagsimula siya sa karaniwan, mga utang na nabayaran, maliliit na donasyon sa mga charity, mga regalo, sa mga matagal ng staff. Ang pamilya ko ay hindi mapakali. Sinusubukang magmukhang matiyaga, halos nanginginig sa kasakiman. Pagkatapos ay bumuklat siya ng pahina tungkol sa natitirang bahagi ng ari-arian ni Mr. Salcedo. Umusog si Jasmine, kumikinang ang kanyang mga brilyante. Ipinagkrus ni Lilia ang kanyang mga kamay na parabang naghihintay ng biyaya mula sa langit. Tumingin sa akin ang tatay ko. Isang ngisi ang kumislap, kalahating awa, kalahating babala. Binasa ni Attorney Felipe ng dahan-dahan, bawat salita ay kasing linaw ng salamin. Sa aking mga malayong kamag-anak na naalala lamang ako kapag nababagay sa kanilang pangangailangan ang aking bank balance, wala akong iniiwan. Ang katahimikan ay bumasag sa silid. Napasinghap ang nanay ko. Napanganga si Jasmine. Kumurap si Lilia, natigilan. Nagbibiro lang siya. 'Di ba? Bulong niya.
Hindi huminto si Attorney Felipe. Bumuklat siya ng isa pang pahina sa aking pamangkin, si Alma de la Cruz, na inabandona sa edad na 13. Lahat ng assets, ari-arian, account, at holdings sa isang nakabiting sandali. Walang huminga. At pagkatapos, parang iisang kilos, 4 na pares ng mata ang tumutok sa akin. Si Jasmine ang unang bumasag sa katahimikan. Matalim at nanginginig ang boses. Imposible yan. Halos hindi ka nga niya kilala. Pinanatili kong matatag ang tono ko. Kilala niya ako sa loob ng 15 taon. Kayo lang ang tumigil na magbigay pansin. Namula ang mukha ng tatay ko. Minanipula mo siya! Nilason mo ang isip niya laban sa sarili niyang pamilya. Ipinatong ko ang palad ko sa journal. Ang mga daliri ko'y dumadampi sa malambot at gasgas na katad. Hindi po, mahinahon kong sabi. Kayo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Noong araw na iniwan niyo ako na may note lang sa ref, sinubukan ni Lilia ang kanyang ensayadong tamis. Naman, Alma, hindi mo naman talaga balak solohin lahat, di ba? Pamilya tayo. Yung salitang iyon ulit. Pamilya. Dahan-dahan akong huminga at ngumiti. Hindi malupit, hindi mayabang, pagod lang. Nakakatuwa, sabi ko. 15 taon ng katahimikan ay hindi parang pamilya. Pero sige, ngayong may pera na sa usapan, bigla tayong magkakamag-anak ulit. Isinara ni Attorney Felipe ang folder na may malumanay at pinal na kalampag. Ang habilin ay hindi matitinag. Napaka-espesipiko ni Mr. Salcedo. Anumang pagtutol ay agad na ibabasura. Binuksan ng nanay ko ang kanyang bibig. Pagkatapos ay nag-isip. Ang di paniniwala sa kanilang mga mukha ay naging galit. Ang parehong itsura na suot nila maraming taon na ang nakalipas nang mapagtanto nilang hindi ko na kailangan ang kanilang pahintulot upang umiral. Inayos ko ang harap ng aking damit at tumayo. Kung papayagan ninyo ako, may mga kailangan pa akong asikasuhin. Attorney Felipe, salamat po sa inyong oras. Sumitsit si Jasmine. Hindi pa ito tapos. Sinalubong ko ang tingin niya. Tapos na ito. Noong tumigil kang tawagin akong kapatid. Pagkatapos ay tumalikod ako at lumabas. Sa labas, ang hangin ay parang bago. Mas matalas, mas malinis, na para bang pinipigil ng mundo ang hininga nito at sa wakas ay huminga para sa akin. Tumalbog ang sikat ng araw sa salamin ng gusali, panandali ang nakakasilaw, at sa kislap na iyon, nakita ko ang aking sarili. Hindi ang takot na 13 anyos na may backpack na naghihintay sa isang taong hindi dumating, kundi isang babaeng nakatayo sa sarili niyang lupa, eksakto kung saan niya piniling mapunta. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang aking mga mensahe, at hinanap ang kontak na sana'y mayroon pa rin. Sana nandito ka para makita ang mga mukha nila. Lo, type ko. Pagkatapos ng isang sandali. Tama ka. Day, isinulat ko ang sarili kong kabanata. Pinindot ko ang send sa kawalan. Sa lahat ng dako, ng linggong iyon, tumayo ako sa balkonahe ng bahay ni Richard, bahay ko na ngayon. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikinang na parang tibok ng puso ng lahat ng kanyang itinayo at iniwan. Hawak ko ang journal, muling binubuklat sa huling pahina nito. Medyo kumupas na ang tinta, ngunit ang mga salita ay nagniningning pa rin. Kung susubukan kanilang burahin muli, tandaan mo ito. Nakasulat ka na ng sarili mong kabanata. Ngumiti ako. Ginawa ko nga, bulong ko, at patuloy akong magsusulat. Sa sandaling iyon, hindi ko iniisip ang pera o mga titulo o mga ari-arian. Iniisip ko ang 13 anyos na batang babae sa isang beranda na may hawak na backpack at isang note mula sa ref. Nagtataka kung ano ang kanyang nagawang mali. Kung maaabot ko siya ngayon, sasabihin ko sa kanya ito. Balang araw, magkakaroon ka ng tahanan na hindi ka ituturing na bisita, isang buhay na hindi kailanman hihingi ng tawad sa pag-okupa ng espasyo at isang pangalan na hindi malilimutan ng sinuman. Lumabas si Ethan sa balkonahe.
Inakbayan ako. Okay ka lang? Tumango ako. Sumandal sa kanya. Oo, parang kumpleto na ang bilog. Tumingin siya sa lungsod na nakalatag sa ibaba namin. Ipagmamalaki ka niya. Alam mo yan, itiningala ko ang aking mukha sa langit. Malambot na asul sa itaas ng skyline. Sa tingin ko, ipinagmamalaki na niya ako. Sa ibaba namin, kumikinang ang mga ilaw ng lungsod na parang mga pahinang binubuklat. At sa unang pagkakataon, ang kwento ay ganap at hindi na mababawi. Sa akin, marahil ang tunay na pamilya ay hindi ang kung saan ka ipinanganak, kundi ang mga taong nagtuturo sa iyo kung paano muling isulat ang iyong sarili.